Keeping of 2 or more sets of records or books of accounts is prohibited. Yung ginagawa kasi ng iba, gagamit sila ng manual books of accounts, this one, manual books of accounts. Ang tawag po dyan ay external, pang BIR. Yung ginagawa ng iba, pang external daw, pang BIR. Tapos ang ginagawa na computerized books of accounts for internal. Mali po yun. Kasi ang sabi po ng batas natin, hindi po tayo pwede gumamit ng 2 or more books of accounts. It's either manual books of accounts lang, loose leaf, or computerized. Kaya kung manual books of accounts kayo dati, pwede naman kayo mag-level up sa loose leaf, mag-apply lang kayo ng permit to use, o kaya mag-level up kayo sa computerized, mag-apply din po kayo ng permit to use. Pero hindi pwedeng sabay gamitin yung manual books of accounts and loose leaf, manual books of accounts and computerized. So sa practice, ganun ginagawa ng ibang taxpayers kasi ang manual books of accounts nga daw, pang BIR, tapos yung computerized ay pang-internal. So nandito sa pang-BIR nila yung mga hindi naka-declare yung ibang sales, overstated yung mga expenses, purchases, tapos sa computerized nila nandun yung tama. Mali po yun. Pag nakita po kayo ng tax mapper o kaya BIR tax examiner, mape-penalty kayo. Kasi considered po siya as fraud. All entries in the manual books of accounts shall be handwritten. Handwritten. Printouts of the accounting records pasted, glued, inserted onto pages, sheets of the registered manual bound books of accounts are prohibited and subject to penalty pursuant to existing revenue issuances. Ang ginagawa kasi ng iba, di ba? Naka-loose leaf sila, pero manual books of accounts saan naka-register. Pero gumagamit sila ng loose leaf kasi for internal purposes nga. Wala naman silang accounting software, pero pwede naman yung loose leaf for internal nila. Para in just few clicks, meron silang copy-paste lang, may reports na kagad. So, ang ginagawa ng iba sa practice, yung sa loose leaf nila na naka-record, piniprint nila, tapos dinidikit dito. Mali po yun. Malinaw naman po dito, sinabi ng BIR sa RMC 20, transactions ng taxpayer dito sa manual books of accounts. So, dapat dito sa manual books of accounts, handwritten. So, lalapat mismo yung kamay natin, pati yung ballpen. Bawal po gumamit ng lapis, pati yung mga ballpen na nabubura. Dapat po, hindi nabubura yung ballpen, yung ink na gagamitin nyo. Kasi may mga ibang ballpen na may pambura, di ba? Parang lapis na rin. Bawal po yun. Hindi po pwedeng nabubura yung ink ng ballpen. Dapat indelible ink. Hindi nabubura yung ink. So, hindi po pwedeng gumamit ng lapis sa manual recording sa ating books of accounts.